Health is wealth ang mantra natin dito sa Pinoy MD. Kaya naman, let me be the one to greet you first, no? A happy and healthy Saturday morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Bumabati muli sa inyo, Connie Season. At mamaya, makakasama rin natin syempre ang ating Pinoy MD na isang health and wellness expert plus internist din na si Doc Oyi Balburias. Mamaya rin ho, sasagutin niya naman ang mga ipinadala ninyong mga katanungan sa ating Facebook page. Kaya, abangan yan. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD at dahil basta usaping pangkalusugan, alam niyo na, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, mabait man ang lasa, punong-puno naman daw ng sustansya. Ano ang benepisyong dala sa kalusugan ng mustasa? Ang mustasa ay napakayaman nito sa fiber, specifically sa vitamin A, napakaganda niyan para sa ating immune system. Ang vitamin C, ganoon din sa immune system. At ang vitamin K naman, maganda para sa ating buto at maganda din pampalabnaw ng ating dugo. Namamaga at nagsusugat? Uso nga ba ang pigsa? Paano may iwasan ng mga sakit sa balat ngayong mainit ang panahon? Ang pigsa or boil or furuncle ay isang bacterial skin infection most commonly caused by your Staphylococcus aureus, particularly affecting the hair follicle. So madalas itong nakikita sa face, sa batok, sa underarms, between the thighs, sa buttocks, but any part of your body can be affected. Samantala, narito na muna ang ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na po ang inyong mga ipinadala sa aming questions sa ating Facebook page. I-greet muna natin sabay-sabay, ha? Good morning, Doc Oyi! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question, eto na for you, Doc. Tanong ni Jane Fabila. Ano raw ba, Doc, ang mga pagkaing bawal sa mga hinahapo? Nako, Jane, well, depende kung ano yung cause ng hapo, kung sakaling ito ay dahil sa, halimbawa, ikaw may condition tulad ng asthma or hika, no? So of course may mga pagkain na pwedeng mag-trigger nito, no? O magpalala nito tulad ng mga pagkaing mayaman sa histamines, no? Pero kung ang hapo mo ay dahil sa, halimbawa, ikaw ay yun nga, meron kang iron deficiency or ikaw ay anemic, no? I think hindi dapat ang bawal kung anong dapat ang mga dapat mong kinakain, upang tumaas ang antas ng pula ng iyong dugo, no? Pero ang hapo, Jane, bilang isang sintomas, hindi ito dapat pinababayaan, no? Ito'y dapat iniimbestigahan. Kung kaya't mapapayo ko sa iyo, ikaw ay kumonsulta sa isang doktor, sa isang internist na katulad ko para magawan ka ng workup at malaman kung ang iyong hapo ay konektado nga sa kakulangan mo o deficiencies mo sa nutrisyon. Namamaga, nagsusugat, at nagnana. Ganyan ang kinahinatnan ng daliri ng isang babae na tinubuan daw ng pigsa. Sobrang sakit po niya na parang may tumutusok po sa loob. Parang tinutusok po siya ng 10 karayo. Samantala, isang lalaki naman ang tinubuan ng mga pantal-pantal sa katawan na ubod ng dami at ubod din ng kati. Init ng panahon nga ba ang sanhi ng mga sakit sa balat na ito? Abangan yan mamaya. Next question for you, Doc. Totoo raw ba na mas healthy kainin ng brown rice o kaya red rice than white rice? Yes, kasi naturally ang brown rice at red rice, ito'y parehong mayaman sa fiber. Hindi katulad ng white rice na napakataas lamang ng carbohydrates. Low na ito sa fiber, no? Kasi tinanggal na nga, no? But at the same time, ang red rice at brown rice mayaman din sa mineral tulad ng magnesium, no? At ang red rice, mayaman din ito sa iron at meron isang antioxidants na mayaman ito, yung anthocyanins, no? Na makakatulong para proteksyonan ng ating cells, no? Kaya both brown rice at red rice ay parehong healthier as compared to white rice na, as I've said, masyadong mataas ang carbohydrates at ito yung tinatawag nating isa sa mga high glycemic foods. Kumusta sa mga kapuso? Ngayong araw, kukumustahin natin ang isang gulay na madalas inaayawan dahil sa mapakla nitong lasa. Pero mayaman pala sa benepisyong dala. Ang gulay na aking tinutukoy, walang iba kundi ang mustasa. Kung pagtatanim lang ng mga gulay ang usapan, hindi magpapakabog dyan ang 37 anyos na vlogger na si Ryan mula sa Magalang, Pampanga.
Sa likod kasi ng kanyang bahay, ang mga samot-saring gulay, abot kamay. Nung pandemic po, medyo nahihirapang bumili dahil medyo malayo sa amin yung palengke, tsaka lockdown. Hassle po kasi bumili pa sa palengke, medyo malayo. Kaya naisipan ko na lang na magtanim sa garden para anytime may makukuha kami. Mapakamatis, talong, sitaw, at kalabasa. Name it, he has it. Kaya naman kapag oras na para magluto, si Ryan hindi na kailangang lumayo pa sa kusina. Isang pitas niya lang, may instant gulay na siya. Mura na, masustansya pa. Pero para kay Ryan, kung mayroon man daw pinakamalaking tulong ang pagtatanim ng gulay sa bakuran, ito ay ang benepisyo sa kalusugan. Minsan na rin daw kasi siyang naging sakitin. Last year, nagpa-check up ulit ako. Sinabi ng doktor na rheumatic fever. Ayun po, talagang kinain ko lahat ng gulay na gusto kong kainin. Yung naramdaman ko, para lumakas yung katawan ko ulit. Hindi na ako sakitin, hindi na masyadong sipunin. Ang gulay, ang halamang pagkain, nandito ang matataas na antas ng micronutrients na tinatawag natin tulad ng vitamina at mineral. Meron tayong makukuha sa gulay, ito yung mga tinatawag nating phytochemical or phytonutrients na siyang nagbibigay ng protection sa ating mga cells. Pero sa dami man daw ng tanim niya sa bakuran, ang paborito talaga nilang lantakan ang mustasa. Sa cruciferous na family, yun talaga yun. Nandun kasi yung kanilang property. Pero maaari namang mabalanse ang flavor ng pait na yan. In fact, may mga probinsya na kung saan kinakain talaga ng hilaw ang mustasa, if you like that spicy kick na panlasa natin. Pwede nating haluan sa pamamagitan ng pagluluto nito, nalagyan sila ng mga oil or fats, kung saan makakatulong tulad ng olive oil, na kung saan makakatulong para mabalance yung flavor. Pero ang mustasa, pwede pa raw i-level up. Ang specialty nga ni Ryan, ginisang burong mustasa. Ang una po natin gagawin, ilalagay po natin sa planggana ang mustasa, tapos ilalamas sa asin. Matapos mapiga ni Ryan ang mustasa, ilalagay niya ito sa malinis na garapon. At ibababad sa tubig na pinaghugasan ng bigas. Patience is the key raw sa pagbuburo. Pagkalipas po ng 3 araw, pwede na po itong kainin o igisa. Matapos maburo ni Ryan ang mustasa, tsaka niya ito igigisa sa bawang, sibuyas at kamatis. Tsaka lalagyan ng itlog. Ito na po ang ating ginisang buro ng mustasa. Ayon sa eksperto, ang mustasa ay napakayaman nito sa fiber, specifically sa vitamin A, vitamin C, and vitamin K. So vitamin A, napakaganda niyan para sa ating immune system. Ang vitamin C, ganun din sa immune system. At ang vitamin K naman, maganda para sa ating buto at maganda din pampalabnaw ng ating dugo. pero paalala ng eksperto, approved ang gulay basta't hinay-hinay. Balanced diet pa rin is the key. Importante ang antas at taas ng sustansya nito. Ang tinuturo natin sa inyong plato, lagyan natin ito ng variety of sources ng mga gulay at prutas. At higit sa lahat, gawin nating makulay ang ating plato. Kayo mga kapuso, ano ang paborito niyong gulay? Mustasa o iba pang gulay sa bahay kubo man yan, yaking laging may gulay sa inyong pinggan para tiyak din ang kalusugan. At isa pang tanong, dagdag na natin, hahabol-habol mula naman kay Leila V. Delikado raw ba para sa tulad niyang graveyard shift ang trabaho na madalas na tanghali na ang kanyang tulog? Leila, actually, pag inalter natin yung ating biological sleep, no? Kasi meron tayong tinatawag na biological sleep, no? Ito yung from 11 p.m. to 6 a.m., no? Ma-alter din natin yung ating body clock, no? Kung saan magkakaroon ito ng mga responses, biological responses ng ating katawan. Maaring maapektuhan, unang-una, Leila,
ang pag-produce natin ng mga importanteng bagay kung tayo'y natutulog ng tama or nasa oras na tama, no? Tulad ng hormone production or yung mga cells ng ating immune system, no? So kung ito'y i-alter natin, kasi meron tayong tinatawag na chronobiology, kung saan ang ating katawan ay may orasan at alam ng ating katawan ito'y konektado sa ating ecological system, no? Alam niya kung gabi at alam niya kung araw. Kung kaya't yung mga natural na mga functions ng ating katawan na dapat mangyari sa araw ay maaari natin ito maapektuhan. Ganon din yung mga bagay na dapat nangyayari sa oras ng ating tulog, tulad nga ng sinabi ko, yung pag-create natin ng hormones, yung paggawa natin ng mga substrates tulad ng mga cells ng ating immune system, no? Ng mga enzymes, ito ay maaapektuhan din. Kung kaya't pagka-alter ng ating body clock, maraming komplikasyon. Ito, unang-una na dyan, pwede kang mag-gain kaagad ng timbang, no? Lalo na kung ikaw ay talagang kumakain late night, no? Kasi nga, bumabagal ang metabolismo natin sa gabi, no? So, sapagkat supposedly, dapat tayo matutulog. So, tandaan natin, Leila, ang ating ecological system ay konektado sa ating biological system. Yan nga yung tinatawag nating circadian clock or circadian system. So kaya kung ako sa iyo, dapat dayain natin, ang mapapayo ko sa iyo, dayain natin ang ating katawan. No? Alam mo, ang ating body clock, pwede natin siyang ma-stimulate sa ating mata. No? Dapat dayain mo kung talagang hindi mo maiwasan na hindi ka, kailangan mo matulog sa umaga, no? Gawin mong napakadilim ng iyong kwarto, no? Lagyan mo ng maitim na kurtina para i-simulate mo, dayain natin ang iyong body clock na iisipin niya na ibang time zone, nasa ibang time zone ka, no? So ganun din naman sa gabi, no? So kaya minsan pinapayo ko bumili ka nung tinatawag nating blue light filter na glass o yung amber colored glasses, no? Ito yung pwedeng pangtawid mo, no? So bago matapos ang shift mo sa umaga, no, isuot mo na ito kaagad, no? Parang yun ang magsisilbing parang takip silim, no, or signal ng takip silim sa iyong body clock upang madaya natin o mabiohack natin ang iyong sistema. Thank you so very much, Doc Oyi, sa lahat ng mga paggabay at pagsagot sa aming mga katanungan. Siyempre, pinadala yan ng ating mga suki dito sa Pinoy MD. Thank you so very much din po. And of course, next week, meron ulit tayong mga tanungan portion para sa ating doktor. Libreng consultation yan, ika nga, ha? Hindi na halos maigalaw ng 31 anyos na si Evelyn, taga Kalumpit, Bulacan, ang kanyang kaliwang kamay dahil sa iniinda nitong sakit sa kanyang daliri. Ang daliri daw kasi niya namaga, nagsugat at nagkanana pa. Kwento ni Evelyn, nagsimula lang daw ito sa simpleng pangangati. Nag-umpisa po ito nung umuwi po kami ng bahay namin dahil bali 6 months pong hindi nalilinis yung bahay namin. Marami pong alikabok. Kinabukasan po, naramdaman ko na po na nangangati na po yung daliri ko. Tapos medyo namumula na po siya. Makaraan ng ilang araw, napansin ni Evelyn na may mga tumutubong maliit na butlig sa gitna ng daliri nito na kalaunan unti-unting kumirot at nagkaroon pa ng nana. Mayroon na pong tumubo na maliit na butlig. Doon na po siya nag-umpisang nag-iipunan ng nana. Tapos hindi ko na po maintindihan yung nararamdaman ko dahil sobrang sakit na po. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman na ang kanyang iniinda isang pigsa. Ang sabi po sa akin, ito daw po ay isang pigsa dahil sa sobrang init daw po ng panahon. Niresitahan lang po ako ng gamot na pampahinog raw po. Ang pigsa or boil or furuncle ay isang bacterial skin infection most commonly caused by your Staphylococcus aureus, particularly affecting the hair follicle. So madalas itong nakikita sa face, sa batok, sa underarms, between the thighs, sa buttocks, but any part of your body can be affected. Halos 1 linggo na ang lumipas, ang daliri pa rin ni Evelyn patuloy na kumikirot at namamaga. Kaya naman si Evelyn, labis ang pag-aalala. Yung pakiramdam ko po ngayon ay masakit pa rin po, kumikirot pa rin po sa loob. Dahil dito, minabuti naming ipasuri ulit ang daliri ni Evelyn sa isang dermatologist.
Ano kaya ang dahilan ng patuloy na pamamaga at pagnana ng daliri ni Evelyn? Epekto pa rin kaya ito ng pigsa o maseryoso ng kondisyon? Ang buong kasagutan, abangan mamaya! Viral naman ngayon ang video ng 26 na taong gulang na TikTok content creator na si Peter. Ang iniinda naman niya ang mga sumulpot na pantal sa kanyang balat na nagdulot naman ng matinding pangangati. Hinala niya ang pantal dahil sa init ng panahon. Nang ipatingin niya ito sa doktor, napag-alamang mayroon siyang hives o urticaria. Ang hives or urticaria ay isang uri ng skin rash, no, na most commonly it's an allergic reaction. Pwede to food, pwede to your environment, no, pwede to physical pressure, pwede extremes of temperature, yung sobrang init, sobrang lamig. Yan ang most common causes ng hives or urticaria. Niresetahan naman siya ng gamot para mawala ang pangangati at pantal sa kanyang katawan. You have to hydrate, no, and have your topical steroid also on standby, and you may also take actually antihistamines. Kung magpa-persist ito, dumadami, tsaka lumalaki, and if you're also experiencing difficulty of breathing, so syempre this is already an emergency, no, maaring nagpo-progress na yung ating allergy, and you should see your doctor right away. Balikan naman natin ngayon ang kondisyon ni Evelyn. Ayon sa doktor, ang sanhi ng patuloy na pamamaga at pagnana ng daliri ni Evelyn, Maaaring nag-start talaga siya as pigsa. But in this case, mukhang naging cellulitis na, no? Naapektuhan na yung deeper skin layers and surrounding skin soft tissue. Talagang lumapad na yung pamumula. Ito ay namaga. Ito ay masakit. Maaaring nagkaroon siya ng break sa skin during the time na siya ay naglinis ng bahay. Definitely maraming alikabok, bacteria. So siguro, hindi man niya napansin, nagkaroon ng entry point yung bacteria. And meron pa rin some hair, no, in your fingers. So, pwede pa rin entry point ng bacteria yun. posible rin daw na nakakaapekto ang mainit na panahon sa paglala ng pigsa ni Evelyn. Common itong nakikita sa tag-init because heat and humidity, it favors the growth of your bacteria. Ito yung gustong-gusto, no? Sa ngayon, pinayuhan si Evelyn na ipagpatuloy pa rin ang gamutan na unang inireseta sa kanya. Dagdag ang mga gamot na bigay ng Pinoy MD sa kanya. Paalala ni Doc Mabel, alagaan ang balat ngayong mainit ang panahon. Of course, number one, you have to boost your immune system. Siyempre, providing good nutrition, good hygiene, frequent washing, no, with your antibacterial soap. Kapag po napawisan, pwede po tayong, of course, maligo na agad because the sweat can trap bacteria into the skin. Wearing of loose clothing, especially kapag during the summer months. Mga kapuso, ang skincare hindi lang pampaganda. Ang mas mahalaga, proteksyon laban sa mga sakit sa balat. Be sensitive kung nakakaramdam ng hindi nakaaya-aya. Magpatingin agad sa mga espesyalista. Samantala, magpapaalam na po muna tayo pansamantala, no? At magpapasalamat na rin ako sa inyo pong paggising ng maaga at pagtutok sa amin dito sa Pinoy MD. Sana po, na-inspire namin kayo maging healthy and fit, of course. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist at health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy Pinoy MD. MD. Itong pangalap ay aking tandaan.